Dito po tayo ngayon sa tahanan ng isang pamilya kung saan atin pong sisiyasatin ano nga ba ang problema ng lipunan. Gano'n nga ba kadalas nagkakaroon ng problema ang ating halo? Ilan po yung anak nyo? Tatlo. Tatlo. Ilang taon na po yung panganay nyo? Pareho po ba sila lahat nag-aaral? Hindi. Sila yung nag-aaral. Yung sumunod sa kanya kasi 2 years old pa. So yung anak nyo pa nag-aaral pa po ngayon? Stop. Bakit po? Bakit po sa tingin nyo mag-stop? Kailangan mag-stop ng anak nyo? Hindi ko rin alam sa kanya. Gusto niya kasi pa gala-gala eh. So sa bata po ang problema? Sa national siya nag-aaral. Lagi nagka-cutting. Pinapatawag lagi ako ng teacher. So ano yan? Stop na lang siya. So hindi po pala dahil sa kalagayan natin ngayon. Ano madalas po sakit yung nakukuha niyo dito sa lugar niyo? Sa lugar namin. Apo. Kaya ganyan. Bossing manag na. Ate, yung mga sakit na kagaya niyan, tingin niyo po ba maisisisi niya sa mga pagulan at pagbaha dito sa lugar niyo? Minsan yung ulan. Kasi minsan yung ulan. Tapos mainit. Magawin ka na hindi na nakakit ng bata. So, ang nangyayari po, dahil po sa akin sa akin. Yes. Teka po, gano'n po ba kadalas bumaha dito sa lugar niyo? So far ngayon hindi mo na. Kasi nare-remedyo na tulad na nagkaroon ng Maynila. Pero nung wala pang Maynila, lagi dito ba? So ngayon po, dahil po sa government, Ganun na. Nabawasan. May bawi din ng government. nabawasan po. Siguro. Go. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Nandito po tayo ngayon para tanungin si Kuya, ano nga po palang pangalan niyo? Eranio. Eranio. Kuya Eranio, ano ba? Pabor ba siya o hindi sa pagpapatupad ng RH Bill? Kuya, pabor po ba kayo o hindi? Hindi ako pabor. Bakit po tayo hindi pabor sa pagpapatupad ng RH Bill? Dahil nakasulat sa Bible, magparami ang tao. Bakit nila pipigilan ang pagpaparami ng tao? Papatayin nila yung mga batang nasa sinapupunan ng kanilang mga nanay. Hindi ka, magiging malaking kasalanan. Kaya kasalanan yun, kaya hindi ako pabor. Ano naman pong reaksyon nyo para dun sa mga pabor na dun po sa RHB? Gumagawa lang sila ng kasalanan. Dinadagdagan nila ang kasalanan nila sa mundo. Ayan, sa narinig po natin kapanayam kay Kuya, hindi po siya pabor. Ngayon po, maghahanap po tayo ng iba pa. Pabor ba sila o hindi sa pagpapatupad ng RH Bill? Ako si Lea May Lubrio Aquino. Ako si Faiza Ampaso at siya si Kuya Eranio para sa The Number One Show. Upang alamin ang mga ikinabubuhay ng mga residente dito. Ano po pangalan ninyo? Eric. Kuya Eric, may tanong lang po kami. Ano po sabi niya tungkol sa pagpapatupad ng RH? Pabor po ba kayo dito? Hindi. Bakit po kayo hindi pabor? Kasi maagawag na tama na Ano pong magiging reaction niyo tungkol sa dito po sa mga pabor po dun sa mga RHB na nagpapatupad po nito? gusto ko nila yun eh. Wala ko magawa. Kanya-kanya naman tayo. Bakit hindi po kayo pabor sa pagpapatupad ng RHB? Para sa mga anak. Para palaki na maayos. Ano po ba maaaring maging masamang dulot nito sa inyo? Ano po ba yung maaaring masamang maitulong ito sa inyo pag napatupad po ng tuluyan sa RHB? Pero palaki sa mga anak. Kailangan mapalaki sila ng maayos. Salamat po. Salamat po. Kuya, Ako, Alex. At ako naman, si Glean A. Yachon. Na nandito sama natin si Mr. Domingo para sa mga ilang katanungan tungkol sa bumabagabag sa ating lipunan. Tulad na lang ng RH Bill, ano po ba ang masasabi niya tungkol sa RH Bill na pinapatupad ngayon ng mga taga-kongreso na mapagtatalon-talunan nila? Hindi na lang din sabihin ko. Pwede naman gumamit ng bills para sa panggundahan ng mga anak. So, ano po, pabor po kayo sa RH Bill. May asawa po ba kayo ngayon, mister? Wala. Wala. So, sa pagiging binata niyo po, ano po bang magiging epekto nito ngayon sa ganyang edad niyo dahil binata na po kayo, binata pa po kayo?
Dati walang problema. Maligaya naman ako. Kapatid. Maraming salamat po, Mr. Domingo. Ako nga pala po si Nicole para sa school po namin to. At ngayon, ako po ulit si Nicole Manuel para sa The Number 1. Gandang hapon sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon kay Kuya Junicio para tanungin natin kung pabor pa siya sa pagpapatupad ng RH Bill. Kuya Junicio, pabor pa po kayo sa pagpapatupad ng RH Bill? Para sa akin papabor ako doon dahil dito sa buong Pilipinas medyo marami na rin gugutom. So kung yun ay makakurbahan, mami-minimize yung production ng ng human being. Oo. Therefore na ibig sabihin malaking tulong ang magagawa sa government. Apo. Kuya, kapag ito po ay hindi na naipatupad, ano po bang magiging reaksyon niyo? Pag hindi na ipatupad yan, maaring medyo may lulungkot din tayo dahil doon ako pabor sa ganung bagay. Kasi nga, unang-una nga, dapat doon. Hindi ba nagtatalo yung yung state at saka yung government natin, di ba? Nagtatalo sila eh. Alin ba dapat sundin talaga, di ba? O ganun ang kuhan. Kaya kung hindi man matupad, siyempre, bilang mamamayang Pilipinas. So, Kuya, maraming salamat po sa Okay. pagsasagot niyo po sa mga katanungan namin. Salamat din, ikagagal ako at isa ako sa inyong napili na tanungin. Ako si Lea May Lubrio Aquino para sa Number 1 I'ma be